Share ko lang guys, someone asked, how did Rizal's experiences, studies, travels, friendships, and observations while abroad influence his ideas, writings, and desire for reforms in the Philippines? Let me explain something. Kapag narinig natin ang pangalan ni Jose Rizal, ang unang pumapasok siguro sa isip natin ay Noli Me Tangere, al filibusterismo at pagiging national hero. Pero, bago siya naging kilalang reformist, isa muna siyang estudyante na nagpunta sa ibang bansa para mag-aral, matuto at makakita ng ibang klase ng pamumuhay. Noong 1882, umalis si Rizal ng Pilipinas papuntang Spain. Ang pangunahing dahilan niya ay ang pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero, habang nasa abroad siya, hindi lang naman siya nag-aaral. Nag-o-observe din siya kung paano namumuhay ang mga tao at kung paano gumagana ang kanilang edukasyon at society. Una, pumunta siya sa Madrid kung saan nag-aral siya ng medicine at philosophy and letters. Doon, nakilala niya ang ibang Filipino students at mga taong mayroong mga ideya tungkol sa reforms. Mas nakita niya na may mga bagay na maaaring magkaroon ng Pilipinas, tulad ng mas magandang edukasyon, equality at representation. Pagkatapos, pumunta siya sa Paris para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng ophthalmology. Dito, mas na-develop ang kanyang skills bilang doktor. Hindi lang siya natuto tungkol sa medicine, nakita rin niya kung gaano ka-advance ang medical education at practices sa Europe. Pumunta rin siya sa Heidelberg at Berlin, Germany. Habang nasa Germany, nagpatuloy siya sa medicine at nakilala ang mga scientists at intellectuals. Dito rin, naging malapit ang kanyang friendship kay Ferdinand Blumentritt, na naging isa sa kanyang importanteng kaibigan at correspondent. Pero ito yung pinaka-importante. Habang nagta-travel si Rizal, hindi lang lugar ang naobserbahan niya, pati mga tao at society. Nakita niya kung paano namumuhay ang ibang bansa, kung paano ang kanilang edukasyon, at kung paano nagkakaroon ng opportunities ang mga tao. At dahil doon, mas nakita niya ang mga problema sa Pilipinas. Instead na manahimik lang siya tungkol sa mga nakita niyang injustices at abuses, ginamit niya ang pagsusulat para ipakita ang mga problemang nararanasan ng mga Pilipino. Dito natin makikita kung gaano kalaki ang naging influence ng experiences niya abroad. Ang mga natutunan niya, mga taong nakilala niya, mga lugar na napuntahan niya, at mga bagay na na-observe niya ay naging inspirasyon sa kanyang mga ideas at writings. At isa sa pinakamahalagang resulta nito ay ang Noli Me Tangere na nailathala sa Berlin noong 1887. Sa pamamagitan ng nobelang ito, ipinakita niya ang mga problema at pang-aabuso sa lipunan noong panahon ng Spanish colonial rule. So basically,